Greg, kulang na naman ang pambayad sa kuryente at saka budget sa groceries. Hindi ko na alam kung paanong pagtitipid pa ang gagawin ko para lang mapagkasyang binibigay mo sa akin. Siyempre may mga anak tayo at may pangangailangan din sila. Hindi ko na magawang bumili ng gusto ko eh. Kailan ba kasi giginhawa ang buhay natin? Napabuntong hininga na lamang si Catherine habang sinasabi ito sa kanyang asawa. Pasensya ka na mahal. Ginagawa ko naman ang lahat para umayos ang buhay natin. Lahat din ng pagtitipid ay ginagawa ko na. Hindi ko na nga alam kung saan talaga ako kukuha ng pera. Ilang beses na nga rin akong bumali sa opisina. Baka kung babali na naman ako, wala na akong sasahurin. Wika naman ni Greg. Bakit kasi hindi mo papatusin yung alok ng kaibigan mong si Matthew? Tingnan mo, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Nakabili ng bahay at lupa at may kotse pa. Tapos yung asawa niyang si Minda, ay nako, nabibili niya lahat ng nais niya. Ganong buhay ang gusto ko, Greg. Yung hindi na ako namumroblema pa sa pera para sa kakainin ng pamilya natin o kaya kung may iba pang gastusin. Sambit muli ng ginang. Labis na napapaisip na lamang ito si Greg sa tunay na katayuan ng kanilang pamilya. Madalas kasi siyang sabihan ng asawa na kulang ang kanyang ibinibigay, gayong lahat naman ng sahod ay napupunta sa kanyang asawa. Alam niyang hindi kalakihan ito, ngunit sasapat ito para sa lahat ng gastusin sa bahay. Dahil na rin sa sulsul ng asawa, ay napilitang mangibang bansa ito si Greg. Katulad ng dati ay lahat ng kanyang sahod ay ipinadadala niya sa kanyang asawa. Ngunit laking pagtataka niya na mas malaki na nga ang sinasahod niya ngayon ay ang dami pa ring hinaing ng ginang. Sa totoo lang hindi na ako magkanda o gaga sa bahay na to, Greg. Marami rin naman akong nais na gawin. Mas mainam pa kung ikuha mo ng kahit isang yaya itong dalawa nating anak nang sa gayon ay may katulong ako sa pag-aalaga sa kanila. Saad ni Catherine sa asawa. Bakit kailangan mo ng yaya? Hindi ba nasa bahay ka lang naman? Mahirap ang kumuha ng yaya ngayon. Tsaka dadagdag pa yan sa gastusin natin. Mas mainam na ikaw na lang mag-alaga ng mga bata. Saad naman ni Greg. Hindi ba sabi ko sa'yo ay may negosyo kaming papasukin nila Maring Minda? Uuwi na nga si paring Matthew para sa negosyong ito. Kapag nagtagumpay ito, Greg, ay hindi na ako hihingi sa'yo. Ako pa ang magbibigay. Naiinis na sambit ng ginang. Pero paano ako makakatutok sa negosyong ito kung laging kabuntot ko ang mga bata? Saad pa ni Catherine. Labag man sa kalooban ni Greg, ay napilitan siyang kumuha ng yaya para sa dalawang anak. Kinuha niyang dalagang si Rhea na anak ng dating naglalabandera sa kanila. Naging maayos naman ang pag-aalaga nito sa dalawang mga anak ng mag-asawa. Naiiwan sa kanyang pangangalaga ang anak sa tuwing umaalis si Catherine. Sa paglipas ng mga araw, ay napansin ni Greg na napapadalas ang pag-alis nito. Sinundo po dito ng kumpare nyo, pag-uusapan daw po yung tungkol sa negosyo. Wika ni Rhea sa amo. Doon pa lamang ay may nakukutuban na si Greg sa ginagawa ng kanyang asawa, ngunit ayaw niyang husgahan ito. Baka kasi kasama rin ang kanilang kumaring si Minda sa mga transaksyon. Hanggang sa isang araw ay napapansin na lang ni Greg na madalang na niyang makausap ang kanyang asawa. Madalas din ay si Rhea na lang ang kanyang nakakausap at madalas na nasa labas ang mga ito kasama ang mga bata. Hapon na rin, Rhea. Ipasok mo ng mga bata sa loob ng bahay. Baka mamaya magkasakit pa ang mga yan. Tagubili ng Ginoo. Hindi naman makasagot si Rhea. Maya-maya ay narinig na lamang niya ang kanyang anak. Nandun pa ba sina Mama at Tito Matthew sa bahay? Gusto ko na pong umuwi Nilalamok na ako, yaya. Saad ng isang anak ni Greg sa dalaga.
Pilit na pinaamin ni Greg ang yaya sa kung ano ang tunay na nangyayari sa kanilang bahay. Doon ay sinabi nito na madalas na dumadalaw doon si Matthew at inuutusan ng yaya na lumabas muna kasama ang mga bata upang maayos daw silang makapag-usap sa negosyo. Nang tanongin ni Greg kung kasama ang asawa ni Matthew, ay nagulat siyang mag-isa lamang daw ang kanilang kumpare at malimit itong mangyari. Pag-uwi nila Rhea at mga bata, ay agad na kinagalitan ito ni Catherine. Hindi ba sabi ko sa'yo ay alas 6 pa kayo uuwi dito sa bahay? Bakit umuwi na kayo kaagad? Naiinis nitong sambit. Nagyaya na po kasi ang mga bata, madam. Tugon naman ni Rhea. Ikaw ang mas nakakatanda, kaya ikaw ang dapat nagdidesisyon. O siya, dalhin mo na sa mga silid nila yung mga yan. Linisan mo na at pakainin. Saad pa ng ginang. Tapos nito ay tinawagan ni Catherine ang kanyang asawa. Sinagot naman ito ni Greg na tila wala siyang kaalam-alam sa mga ginagawa nito. Nagpatuloy si Catherine sa ganitong gawain hanggang sa isang araw ay laking gulat na lamang niya ang biglang pag-uwi ni Greg sa kanilang bahay. Imbes na matuwa ay nagalit pa ito sa asawa. Ang ibig mong sabihin ay hindi ka na babalik ng ibang bansa? Ayos na nga ang buhay natin. Tapos ay gusto mo naman bumalik sa nagigipit tayo? Sambit ng ginang. Hindi ba dapat masaya ka dahil narito ako? Hindi mo ako na-miss? Tanong naman ni Greg sa misis. Greg, masaya ako. Pero hindi tayo mapapakain ng kasiyahan na ito. Bakit ka nag-resign sa trabaho mo? Saad pa ni Catherine. Aaminin ko na sa iyong lahat. Narito ako para makipaghiwalay sa iyo at para kuhain ko ng mga anak ko. Alam mo bang, alam ko na ganito ang magiging reaksyon mo kapag nakita mo ko. Ngunit hindi ako tanga, Catherine. Alam ko ang ginagawa mo sa akin kapag nakatalikod ako. Saad ng Ginoo. Natigilan sandali ang ginang dahil sa sinabing ito ng kanyang asawa. Oo, Catherine. Alam ko na ang lahat. Alam kong binibilog mo lang ang ulo ko. Kailan ka pa nagkaroon ng relasyon kay Matthew? Grabe kayong dalawa. Kailan nyo pa plinano na gagawin ako, ha? Sambit muli ni Greg ng buong pagtitimpi. Greg, negosyong inaatupag ko, negosyo. Tapos ay paghihinalaan mo ko ng ganyan? Para sa pamilya natin ang ginagawa ko. Sigaw pa ni Catherine. Ngunit laking gulat niya nang magpakita ng video si Greg. Halata ang panginginig ng katawan ni Greg sa galit. Lingid sa kaalaman ng ginang ay inutusan ni Greg ang kanilang yaya na maglagay ng isang maliit na CCTV sa kanilang kwarto. Alam niya kasing itatanggi ng asawa ang malaswa nitong ginagawa. Doon nalaman ni Greg na matagal na palang may relasyon itong si Matthew at Catherine. Kaya pilit ang pagsulsul nito sa pag-alis nito patungong ibang bansa ay para malaya silang magsama at ang malala pa rito ay silang nakikinabang sa perang ipinapadala ni Greg para sa kanyang pamilya. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to, Catherine. Wala akong hinangad sa pamilyang to, kundi ikabubuti lamang. Isinakripisyo kong lahat para sa inyo. Tiniis ko ang maging malayo sa inyo para lang mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Tapos ganito ang gagawin mo? Pagmasdan mong sarili mo sa bidyong yan at isipin mo kung paano mo sinira ang pamilyang ito. Simula ngayon ay wala ka ng karapatan sa mga anak natin. At lalong-lalo na sa pamamahay na to. Tuluyang nakipaghiwalay si Greg sa kanyang asawa. Kinasuhan din niya ang mga ito. Ibinigay niyang pangangalaga ng mga anak sa kanyang ina habang bumalik si Greg sa ibang bansa para magtrabaho. Si Rhea pa rin ang yaya ng mga ito. Nang makaipon si Greg ay muli siyang bumalik ng Pilipinas upang tuluyang makasama ang kanyang mga anak.
Mula nang maghiwalay silang mag-asawa, ay wala na siyang naging balita pa rito. Napakalungkot lamang ng kinahantungan ng pagsasama nilang mag-asawa. Halimbawa ito ng mapapait na sinasapit ng ating mga kababayan na umaalis patungong ibang bansa para magtrabaho. Hindi akalain ni Greg na mauuwi lamang sa ganito ang lahat, gayong ang tanging hagad lamang niya para sa pamilya ay mabigyan ito ng magandang kinabukasan.